Okay, welcome back. Ito po ay about evangelism o yung pagpapahayag ng ebanghelyo. So ganito po kasi yan, si Jesus Christ, nag-start siya ng kanyang ministry sa edad na 30 years old. So mga 3 taon lang siya nag-ministry. Pero sa loob ng 3 taon na yun, wala siyang kulang. Kumbaga, it's a complete evangelism ng ating Panginoong Hesus. Pagkaalis niya, susuguin niya sa kanila yung mga aliw na tinatawag o yung Holy Spirit na siya ang magpapaliwanag, siya ang magpapatuloy ng ministry ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, nasa under pa rin ang power ng ating Panginoong Hesus. Under Jesus Christ pa rin yung binigay na knowledge and wisdom sa paggabay din sa mga apostol. Kahit wala nang physically ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Ayun. So, ayun. Tapos, may mga time na ang mga apostol ay nag-evangelize. Ang kadalasan na mababasa natin na nag-evangelize dyan ay si Peter. Tapos meron pang mga iba. Si Felipe, si Esteban. Okay, yung mga taong yun, kung mapapansin natin na meron silang tinatawag na quick evangelism. Halimbawa, si Felipe, nag-evangelize siya sa isang eunuch habang naglalakad sila, habang nasa biyahe. So during sa biyahe, doon niya ipinaliwanag yung pinaliwanag yung ebanghelyo. Yan. About Jesus Christ. Tapos sumampalataya naman siya. Tapos natapos yun sa baptism. Binautismuhan niya yung eunuch sa tubig. Yan, lumubog sila, sumahon. Tapos ganoon din si Peter kapag nangangaral siya, kadalasan yun, quick lang na evangelism. Tapos maya-maya ay maniniwala na yung mga tao. Tapos magpapabautismo na. Tapos may time pa nga na nabautismuhan sila ng Holy Spirit bago pa sila makapagpabautismo sa water. Ibig sabihin may time na dahil sa pangangaral ni Peter, dumating sa kanila yung Espiritu, yung Holy Spirit, na parang sinabi niya na kagaya rin ng nangyari sa atin nung una. Ibig sabihin may mga lumapag sa kanilang apoy, tapos napuspos sila ng Holy Spirit, nakapagsalita na iba't ibang wika. Tapos meron pang mga iba, si Esteban, bago siya mamatay, natapos niya yung gusto niyang sabihin. Gusto ko lang ipaliwanag na merong napaka-importante ng summary at saka ng overview. Ang Bible kasi ay naglalaman niya ng mga summary, overview, tapos meron ding mga step by step. Ibig sabihin, halimbawa, yung creation ni God, summary na lang po yun, yung nakatala sa Genesis. Nakasummarize na yun. Ganon din sa Book of Revelation. So para from the beginning, tapos from the end days or Revelation, yan, nakasummarize na rin po yun kung ano yung mga magaganap sa future. So nakasummarize na po yun. Pero hindi rin in-specific isa-isa kung bawat ano ang mangyayari. Tapos sa kalagitnaan naman, may mga, kagaya ni Esteban, yung binanggit ko kaganina, sinamarize niya yung buong Bible kung mapapansin natin. Kasi sinama niya sila Abraham, sila Moses, sila Isaac. Tapos binanggit niya yun ng isang mabilisang na passage lang. Tapos pagdating na kay Kristo, ayan, sinabi niya na siya rin yun, yung God dati at saka God ngayon hindi nagbabago. And also yung God natin sa panahon natin ngayon. So siya pa rin yun. Tapos yung Panginoong Hesus na ating kilala, siya pa din yun hanggang ngayon. Si Esteban, bago siya namatay, kasi nang pinatay si Esteban hindi matanggap ng mga tao, binato siya hanggang sa mamatay. Pero bago siya mamatay, nasabi niya lahat ng parang isang kwento lang, isang mabilisang pagpapahayag lang. Na-summarize niya yung buong Bible, almost hanggang sa ating Panginoong Hesus. Kasi yun yung kasukdulan Yun yung pinaka-final na maniwala tayo sa ating Panginoong Hesus. So gusto ko lang ipakita na merong overview,
Kaya itong mga sinasabi ko, bagamat hindi to kompleto, pero merong mga overview na dapat nyong malaman na importante para maging sapat na, para maging guide na yun. Para later on, kung gusto nating isa-isahin, ay mas madali nating maunawaan. Papakita ko po sa inyo overview nung first, nilalang ng Diyos si Eva at Adan, nagkaroon sila ng kasalanan, kaya nagkaroon ng kamatayan ng tao. Tapos umextra yung kaaway, tapos ginulo niya yung sitwasyon, kaya nagkaroon din ng curse. Nagkaroon ng curse din sa Diablo, pati din sa woman and men. Kaya hanggang ngayon, under tayo ng curse na tayo ay mamamatay, tayo ay maghihirap, kailangan natin magtrabaho para mabuhay. Tapos ang babae ay manganganak, tapos mahirapan siya sa panganganak. Tapos ang ang kaaway naman, manunukso siya ng manunukso habang buhay pa ang mundo. Yun ang pagkain niya, ang mapahamak ang tao. Kaya sinabing alabok ang kakainin niya kasi ang tao ay nilikha sa alabok. Kaya consider na ang tao ang pagkain niya. So ginagawa niya ang lahat para ang tao ay mapahamak. So kaya habang naglalakad tayo sa mundo, marami tayong ma-encounter ng mga problema, maraming mga tiisin. Kaya yun ay binanggit ng ating Panginoong Hesus. So yun yung overview na sinasabi ko na ito yung nangyari nung past. Tapos ngayong present, yan, ma-encounter natin, malalaman natin na magaganap yung mga sinabi ng ating Panginoong Hesus, mangyayari mismo sa atin yan, na tayo iusigin, magkakaroon tayo ng mga maraming problema, magkakaroon tayo ng pasanin. Kaya ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na yung hindi magpasa ng kanyang krus ay hindi daw parapat dapat para sa kanya. Kasi tayong mga Christian, meron tayong papasanin ng mga tiisin sa buhay. Yung pagpapasensya, lahat yan. Kailangan natin pagdaanan. Tapos kailangan natin magpatawad upang tayo patawarin din. So maraming mga bagay na malalaman natin na magaganap sa buhay natin. Kasi kapag hindi yan naganap, ibig sabihin, hindi tayo lingkod. Kapag hindi nangyari sa atin yan. Kasi dapat mangyayari at mangyayari yan sa atin. And kaya mapapansin natin yan, marami tayong mga tiisin, maraming mga pagsubok, maraming mga sakit, maraming mga stress, o mga kapigatian. Yan, mangyayari sa buhay natin yan. Pero huwag tayong susuko kasi binanggit naman ng ating Panginoong Hesus, ang katapusan, nakita naman natin yan sa Revelation, ang katapusan ng lahat ng paghihirap ay yan, kaginhawaan, pagtatagumpay. So, puro naman mga maganda mangyayari sa atin sa future. So, bagamat dito sa lupa ay meron tayong mga masamang kapalaran, pero pagdating naman sa future, ay yung ginagaranti ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo ay susunod sa Kanya, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Saka, kaya yun lagi niyang binabanggit, mapalad yung mga ganito, kahit kayo ay pinag-uusig, sa inyo naman ang kaharian ng langit. Mga taong mapagpakumbaba, mga taong nahahabag sapagkat sila ay kakahabagan din. So yan yung binanggit ng ating Panginoong Hesus at mangyayari yan sa buhay natin. Pagdadaanan natin yan lahat. So dapat lang natin gawin ay magtiis hanggang wakas. Magtiis lang tayo sa ating mga hirap habang narito tayo sa mundo. Dahil ganyan talaga ang buhay. Pero dapat lang tayong makapagpatuloy. Kasi bandang huli, sinabi na sa Book of Revelation kung ano na yung mga mangyayari. Ang mangyayari po, matatalo ang kaaway, magkakaroon ng makukulong yung kaaway ng 1,000 years. Mangyayari po yun. Dahil yun po yung nakasulat sa Revelation. Pero bandang huli, pagkatapos siyang makulong, papalayain saglit, tapos magkakaroon na ng digmaan, matatalo yung kaaway sa dulo, tapos saka sila ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Yun na yung katapusan. Tapos tayo naman, ang sasapitin naman natin, yung mga makakasama sa unang pagkabuhay na maguli,
mapapalad sila sapagkat hindi na sila, kumbaga exempted na sila sa judgment. So meron kasing judgment eh. Kaya tayong lahat, dapat sikapin natin na makasama tayo sa sa first resurrection o sa unang pagkabuhay na mula sa mga patay. Kasi kapag nangyari yun, kapag napasama tayo dun, exempted tayo sa judgment. Kaya may tinutuko yung ating Panginoong Hesus na o kaya saka yung mga apostol na hindi tayo paparusahan o hahatulang kasama ng sanlibutan. Kasi merong final judgment eh. Doon na bubuksan yung mga iba't ibang aklat patungkol sa tao. Totoo yun na bawat isa sa atin ay may libro. Tapos bubuksan yung mga libro patungkol sa iyo, doon ka hahatulan base sa iyong mga gawa. Kung karapat dapat ba siya. Pero para maka-exempt tayo doon, kasi dapat nating sikapin na maging exempted tayo doon. Para huwag na tayong mapasama doon sa judgment, final judgment. So yun ang dapat natin pangarapin tayong mga Christian. Nasikapin natin na makapamuhay ng may pagtitiis, ng may kabanalan para makasama tayo sa unang pagkabuhay. Tapos huwag na tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Pero ang kapalit naman nun, magkakaroon tayo ng kapigatian dito sa lupa. Pero ayos lang yun. Handa nating tiisin lahat dito sa lupa habang narito tayo. At least, kung masaktan man tayo rito, magkaroon ng mga pain, ma-stress, magkaroon ng maraming kapigatian, ayos lang kasi hindi naman ito ang permanent o yung tunay na mundo natin kinabibilangan. Kundi meron tayong tunay na mundo, ay ang buhay na walang hanggan na ipinapangako at iginagaranti ng ating Panginoon Jesus sa atin. Kaya yan, at sa katapusan, gano'n ang mangyayari. Tapos, yung mga hindi nakapasa sa final judgment ay sama-sama sila dun sa tinatawag na hell. O sa impyerno sa dagat-dagatang apoy. At wala na rin kahit anong magsisi, kahit habang buhay ng pagsisisi. Wala na yun kasi habang buhay na paghihirap yun eh. Kaya mas okay na dito tayo sa mundo maghirap, pansamantala lang naman to, hindi naman tayo gasino lang yung taon, yung lifespan natin. Diba? Sabihin natin 100 years old, napakaliit ng 100 years old. Kung buong buhay natin 100 years old tayo naghihirap, ayos lang. Basta huwag lang tayong mapasama dun sa eternal torment, sa mga walang hanggang kaparusahan. So okay lang na pansamantala habang narito tayo sa mundong ito. Magtiis muna tayo ng mga paghihirap. Kasi bandang huli, kaginhawaan naman yung sasapitin natin. At doon talaga tayo nakatalaga. Ayan yung ating destiny na ginagaranti ng ating Panginoong Hesus. Kaya manampalataya tayo doon at magtiis tayo. Kasi meron tayong buhay na walang hanggan na inaasam-asam. Kaya magpakabanal tayo, sikapin natin magpakabanal at maging dapat sa Diyos, magpakasakdal. Bagamat maraming mga manunukso sa atin, huwag na natin pansinin. Basta tayo, dire-diretso tayo sa ating lakad. Kahit i-bash tayo ng i-bash, siraan tayo ng siraan. Kadalasan, pinapasama pa tayo ng tao eh. Parang pinagbibikan tayo ng mga masasama. Sisiraan ka pa sa iba para magmukha kang masama. So, madalas ganyan na nangyayari. Pero tayo sa loob natin, alam natin, pinaniniwalaan natin. Alam natin kung ano yung sinasampalatayaan natin. Kaya kahit maghirap man tayo na maghirap sa mundong ito, basta tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglakad. At ayan, naway nagkaroon tayo ng magandang overview para ma-boost o ma-build up pa yung ating faith para lumaki ng lumaki. At hanggang dyan po ang ating video. Maraming salamat. See you until next time.